Hello guys, hello air signs, hello Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. First two cards natin dito, air signs is yung home, 35 and 10. So, yung concern mo this weekend is tungkol sa tahanan. It's like family, relationship, home, physical, like sa house mo, yung iba sa inyo pwedeng dinaanan ng bagyo or baha. So, nakikita ko sa'yo dito na naghahanap ka siguro ng financial help or naghahanap ka ng solusyon, assistance, protection, and may ipapadala sa'yo na tulong, divine help from the universe, from the divine. And pay attention to signs, symbols, synchronicities kasi may pwedeng solusyon dyan sa problema emosyonal, tahanan na makakatulong sa'yo. Okay? So, or pwedeng maging tulong sa'yo. Pasensya na guys sobrang ingay kasi sa labas. Hindi ako masyadong makapag-concentrate. Nadi-disturb yung energy ko sa ingay sa labas. Okay, 4, discontent and boredom. Number 8, trap and fear. So, nakikita ko sa'yo dito, mayroong air signs na medyo hindi sila masaya. Nabobore sila sa kung anong nangyayari sa paligid nila. Marami silang kinakatakutan. Parang restricted. Parang ganun. Restricted, stagnation, ganito, ganyan. Or posibleng may member of the family na nasa ganitong sitwasyon. Like, ikaw ay parent, father or mother, or siblings, relationship, parang ganun. May isa kayong kapamilya na siguro under stress, may depression, anxiety, or pwedeng literal nasa loob siya ng ganitong sitwasyon. Or posibleng malayo siya sa pamilya na balisa siya. Parang ganun. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na makinig ka sa sinasabi ng intuition mo dahil may ipapadalang mensahe ang ating universe, ang Panginoon, na pwedeng makatulong sa'yo sa situation mo na yan. Lalo na kung feeling hopeless and feeling wala na talaga. Okay? So, Wheel of Fortune, nandito yung Wheel of Fortune para baguhin yung takbo ng isip mo, ng situation, ng kapaligiran mo. So, nakikita ko sa'yo dito from discontentment, from boredom, from trap in fear. Merong new beginnings, merong success, victory, merong forward movement na posibleng darating. So, comment down below if habang nanonood ka sa ngayon is parang feeling mo, ikaw yan. So, i-manifest mo na siya kasi kung halimbawa feeling mo trap ka sa utang, trap ka sa financial or emotional, pwedeng magbago yan. And the near future, it's either 11 weeks from now, 12 weeks from now, or pwedeng December, mahawakan mo yung limpak-limpak na salapi or yung lump sum of money na to na kailangan mo para sa pagbabagong ito. Okay. Pwedeng gusto mong magtayo ng negosyo or pwedeng yung iba, maraming utang na kailangan bayaran. Okay, Knight of Pentacles and 7 of Wood. Okay, kaso lang, isang, parang, nakikita ko sa inyo dito, isang tao, isa siyang, is either politiko or pwedeng, hindi mo to pwedeng pagkatiwalaan. Itong taong ito is sobrang dangerous niya. Okay? So, sinasabi ng Brasay dito na mag-iingat ka dyan. Kasi posibleng siya ay mag-offer sa'yo ng pwedeng source ng financial. Pwedeng mag-offer siya sa'yo kung saan mo pwedeng makuha itong financial needs mo. Pero ingat ka kasi tuso to diba? Pwedeng i-push ka lang niya doon sa sitwasyon na masama and then ikaw yung kawawa. So, mag-iingat ka.
nakikita ko na magbabalik yung sigla sa buhay mo. So, kung ano man itong pinagdadaanan mo sa ngayon, takot, galit, pagkabore, pain, sinasabi na babalik. Kasi nandito yung Wheel of Fortune, so babalik yung kung ano yung nawala sa'yo. Yung sigla, yung confidence level mo, yung parang pagiging courageous mo, babalik yan. Makaka-recover ka. Emotional recovery. And then, trabaho man yan, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo or pagkakakitaan, sinasabi sa'yo ng baraha sa'yo, huwag kang mag-alala kasi babalik yan sa'yo. And then itong 10 of Cups, maraming kailangan kang ipagpasalamat kasi kahit sabihin natin na ang dami-dami mong problema, marami kang pinagdadaanan, still you're blessed. Kasi meron kang kapamilya, meron kang mga tao sa paligid mo na willing kang supportahan, protectionan, i-comfort ka sa pinagdadaanan mo sa ngayon. Kasi maraming tao sa paligid mo, same scenario, same situation, but wala silang aasahan na taong kukomfort sa kanila. Ikaw yung swerte ka pa eh, diba? So, dito sa Ace of Swords, nakikita ko share dito na may mga balita kang matatanggap na pwedeng makatulong para mapawi ng konti yung pagod mo, yung pakiramdam na gusto mo nang isuko lahat, gusto mo nang bumigay, diba? Kasi sa sobrang pagod. And nakikita ko share dito na kailangan mong mag-focus din sa inyong physical health. Mag-focus ka sa pagkain ng tama, pagtulog ng tama, pag-iwas sa stress, iwas din sa toxicity, iwas sa mga manloloko, sa chismosa, ganyan ganito. And then dito yung Magician, sinasabi sir na everything happens for a reason. And magkakaroon ng magic sa buhay mo. So, counting days pa. Nandito yung King of Pentacles and Queen. So, sinasabi sir ng baraha dyan na Empress, merong fertility, merong new beginnings, merong magsisimula sa buhay mo na pwedeng makatulong talaga sa'yo para makarecover ka. So, kung ano mang kailangan ng recovery, is either emotional health, recovery, financial. Nakikita ko emotional. Yung emotional sobrang bigat eh. Sobrang bigat ng pinagdadaanan mo sa emotional and lalo na sa financial. So, di ba pag ganun yung situation natin, kailangan natin mas maging malapit sa ating spiritual. So, gamitin mo yung weekend na to para magkaroon ng one-on-one talk with the God and heaven. So, kung ano man tong religion mo, so, gamitin mo yung weekend na to para mag-spend time sa Panginoon. Okay? So, kasi ganun eh, every time mayroon tayong pinagdadaanan is way in ng Panginoon para siya yung, para maging malapit tayo sa Kanya. Okay? Hindi para pahirapan tayo, kundi gusto niyang maging, siya yung sandalan natin. Siya naman talaga kasi siya yung may control dito. Walang sino man ang may control. Thank you guys. Bye!